Ka-express, Kai Soto ginulat ang NBA. Sa pagtatapos ng kanyang season sa Japan, muling pinatunayan ni Kai na hindi siya basta comeback story, isa siyang evolving force. Matapos ang matinding ACL injury na halos nagpahinto sa kanyang momentum, bumalik si Kai hindi lang para maglaro, kundi para mag-dominate. Sa kanyang Japan B-League run, kasama ang Koshigaya Alphas, nag-average si Kai ng higit 13 points, 9 rebounds at solid all-around numbers, isang production na hindi lang impressive, kundi elite sa hanay ng mga Pinoy imports. Pero higit pa sa stats, ang tunay na impact ay nasa paraan ng kanyang pagbabalik. Hindi siya nagmadali, hindi siya naghabol ng spotlight, tahimik niyang binuo muli ang kanyang laro, mas efficient sa loob, mas aware sa spacing at mas composed sa decision-making. At ngayon, ramdam na ramdam ang maturity na yon sa bawat minuto niya sa court. Sa social media at basketball circles, isang narrative, eto na yon, hindi na raw ito potential lang, ito na ang version ni Kai na handa na sa susunod na level. At doon papasok ang malaking tanong, NBA na ba ang susunod? Dahil kung pagbabasihan ang kanyang comeback season, isang taon matapos ang kanyang ACL injury, hindi lang siya bumalik sa dating forma, mas gumaling pa siya, mas kompleto, mas handa at kung ito ang baseline niya ngayon, hindi na imposible na ang susunod na headline ay hindi na tungkol sa Japan, kundi tungkol na sa NBA. Kung susuriin ng mas malalim ang comeback season ni Kai, makikita na hindi ito simpleng nakabalik mula injury, ito ay isang strategic rebuild na nagresulta sa mas mataas na level ng laro. Dahil sa professional basketball, lalo na para sa isang 7'3" big man, ang ACL injury ay hindi lang physical setback, ito ay career-defining moment. Maraming players ang bumabalik, pero hindi lahat ay bumabalik ng mas malakas. Pero si Kai, ginawa niya yon. Matapos ang injury noong 2025, kung saan kinailangan niyang magpahinga ng ilang buwan, dumaan siya sa proseso ng rehabilitasyon, conditioning at gradual reintegration sa game speed at base sa kanyang performance ngayong season, malinaw na hindi siya nag-shortcut sa proseso. Ang kanyang averages na higit 13 points at halos 9 rebounds ay hindi lang consistency, ito ay patunay ng kanyang role bilang anchor ng team. At kung titingnan mo ang evolution ng kanyang laro, may tatlong malinaw na pagbabago. Una, scoring efficiency. Hindi na siya basta umasa sa height advantage. Mas refined na ang kanyang footwork sa low post. Mas precise ang kanyang timing sa pick and roll. At mas disciplined sa shot selection. So ibig sabihin, bawat tira niya ay may purpose. Pangalawa, playmaking awareness. Isa ito sa pinaka-underrated na improvement niya. Hindi na siya static big na nag-aantay lang ng bola. Kaya na niyang magbasa ng double teams, maglabas ng bola sa mga shooters, at mag-initiate ng plays mula sa high post. Ito ang skill na hinahanap sa modern NBA bigs. Pangatlo, defensive presence. Kahit hindi siya leading sa blocks, ang impact niya sa depensa ay hindi nasusukat sa stats lang. Binabago niya ang shot selection ng mga kalaban, pinapabagal ang penetration at nagbibigay ng rim protection na critical sa team structure. At dito pumapasok ang mas malaking narrative. Hindi lang siya nag-improve bilang individual player, nag-evolve siya bilang system player. Isang big man na kayang mag-fit sa modern style ng basketball, positionless, fast-paced, at decision-heavy. Kaya habang pinag-uusapan ng susunod niyang hakbang, lalo na ang NBA Summer League o potential NBA opportunities, hindi na ito speculative hype, may basihan na, may production, may ebidensya, at higit sa lahat may timing. Sa edad na 23, may experience si Kai sa NBL, G-League environment at ngayon sa Japan B-League, isang kombinasyon ng exposure na bihira para sa isang Pinoy big. Kaya ang tanong ngayon ay hindi na lang kung kaya niya. Ang tanong na ngayon, kapag binigyan siya ng pagkakataon, handa na siyang patunayan na ang comeback na ito ay simula pa lang ng mas malaking pag-angat. Sa puntong ito, mas nagiging malinaw na ang tunay na laban ni Kai ay hindi na lang tungkol sa pagbabalik mula injury, kundi sa pag-translate ng kanyang laro sa susunod na level, ang NBA environment. Dahil kung may isang bagay na pinatunayan ng kanyang Japan B-League season, ito ay kaya niyang mag-produce, pero sa NBA, hindi sapat ang production, kailangan mong mag-fit sa sistema, makasabay sa bilis, at makapagbigay ng impact kahit limitado ang minutes. At dito papasok ang malaking test,
ang NBA Summer League. Ito ang pinaka-critical na platform para sa mga players na nasa sitwasyon ni Kai. Hindi ito exhibition, isa itong evaluation ground kung saan bawat galaw mo ay sinusuri, paano ka mag-decide, paano ka mag-defense sa switch, paano ka gumalaw sa space na mas mabilis at mas siksik ang talent. Kung babalikan natin ang kanyang season sa Japan B-League, makikita natin na may foundation na siya para sa ganitong environment. Ang kanyang averages na 13.1 points, 9.3 rebounds at 3 assists ay nagpapakita na kaya niyang maging productive nang hindi dominant ang usage. So, ibig sabihin, kaya niyang mag-contribute at hindi siya ang focal point, isang critical skill sa NBA. Pero hindi rin mawawala ang mga hamon. Una, ang pace ng laro, mas mabilis ang NBA, mas aggressive ang guards at mas dynamic ang spacing. Kailangan niyang i-adjust ang kanyang reaction time at decision-making speed. Hindi na siya pwedeng mag-hold ng bola ng matagal. Kailangang mabilis ang basa, mabilis ang galaw. Pangalawa, perimeter defense. Ito ang magiging make or break factor. Sa modern NBA, halos lahat ng bigs ay kailangang marunong mag-switch kahit sandali. Hindi kailangang perfecto pero kailangang serviceable. At dito susubukin ang lateral quickness at positioning ni Kai. Pangatlo, physicality. Kahit malaki siya, ibang klase ang lakas sa NBA, kailangan niyang ipakita na kaya niyang makipagbanggaan sa mas athletic at mas explosive na kalaban. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang advantage si Kai, experience. Hindi siya rookie sa professional setting, dumaan na siya sa iba't ibang sistema, iba't ibang bansa at iba't ibang estilo ng laro, at ang ganitong exposure ay nagbibigay sa kanya ng adaptability na hindi basta nakukuha. Kaya habang papalapit ang NBA Summer League, hindi na ito simpleng next step. Ito ang pinaka-importanting checkpoint ng kanyang career, at kung pagbabasihan ang kanyang comeback season, hindi siya papasok bilang underdog, papasok siya bilang player na may napatunayan at may gustong patunayan pa. Pero lampas sa NBA opportunity, ang kwento ni Kai ay may mas malalim na epekto, ang pagbabalik ng pag-asa sa global relevance ng Philippine basketball. Dahil sa totoo lang, matagal nang naghahanap ang Pilipinas ng player na kayang magdala ng pangalan ng bansa sa modern NBA landscape. At yon, si Kai ang nasa sentro ng usapan. Ang kanyang comeback mula ACL injury ay hindi lang personal victory, isa itong simbolo ng resilience sa isang career na muntik nang maputol ang momentum. Pinili niyang magtrabaho, mag-adjust at bumalik ng mas malakas. At sa proseso, pinatunayan ni Kai na ang development ay hindi linear, ito ay proseso ng pagbagsak at muling pagbangon.